Hello, good morning. Si Kuya Jun Malubago po ito ha. Ang topic po natin ngayong umaga, kasi mayroon tayong mga kaibigan dyan sa mga barangay opisyal tungkol sa kanilang mga ginagawa dyan. Ang topic po natin sa ilalim po ng Local Government Code of 1991 about grounds for disciplinary actions. Mga legal na batayan kung paano kayo makasuhan, ma-remove or masuspindi sa inyong panunungkulan bilang isang barangay opisyal. Kasi po hindi nyo may tatanong, dati po tayong konsyal ng bayan or municipal councilor for 2 consecutive term of office. Kaya pag mayroong mga problema sa barangay opisyal, mga kaso nila pagdating sa administrative cases, doon po yan pinag-uusapan po natin yan, pinapile yan sa municipal council. During my time, tayo po yung majority floor leader. Okay po. So, sa gaya ng sabi ko kanina, sa ilalim po ng batas natin, sa local government code, ito po yung mga batayan. Grounds that an elective government official may be removed, pwede kayo matanggal or suspended. Okay. Ano-ano po yung mga ground na pwede po kayo matanggal or masuspended? Number 1, disloyalty to the Republic of the Philippines. So, pag disloyal kayo, meaning hindi kayo tapat. Okay? Pag disloyalty, hindi kayo tapat sa Republika ng Pilipinas at sinampahan kayo ng kaso at mapatunayan kayo, pwede po kayo masuspindi or matanggal po kayo sa pwesto nyo bilang barangay opisyal. Pangalawa po, culpable violation of the Constitution. Pag sinabi natin culpable violation of the Constitution, nagkasala po kayo sa batas, sa ilalim po ng batas ng 1987 Philippine Constitution. Culpable hindi lang violation pero culpable. May mga kasalanan kayo sa ilalim ng batas sa 1987 Philippine Constitution. Pangatlo po, number 3, dishonesty. So pag sinabi natin dishonesty, siyempre hindi kayo honest, hindi kayo tapat sa panunungkulan po ninyo. Oppression, mapang-api po kayo bilang isang barangay opisyal, mapang-api po kayo. Misconduct in office, maling pag-uugali o masamang pag-uugali, gross negligence. Pag sinabi natin na gross negligence, nagpabaya kayo. Hindi niyo pinansin ang trabaho ninyo, na neglect ninyo, nagpabaya kayo, or dereliction of duty. Ito, matinding pagpapabaya sa trabaho po ninyo. So, yun ang number 3. Pwede kayo matanggal, pwede kayo masuspindi, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty. Number 4, commission of any offense involving moral turpitude or an offense punishable by at least prison mayor. So, maring may tanong po ninyo, Kuya John, ano po ba yung tinatawag na moral turpitude? Research po natin, ayon po sa jurisprudensya, ang moral turpitude ay anumang kilos, take note the word, anumang kilos o gawa na masama or kasuklam-suklam na kaugnay ng pribado at panlipunang tungkulin ng isang tao sa ibang tao, sa lipunan o sa pangkalatan. So yung kilos po ninyo or gawa ay kasuklam-suklam, iyon po yung tinatawag na moral turpitude. Or kung yung nakagawa kayo ng kaparusahan is prison mayor, sa ilalim po ng revised penal code, pwede po kayo matanggal or masuspindi sa panunungkulan ninyo bilang isang barangay opisyal. Number 5, abuse of authority. So nag-abuso po kayo ng kapangyarihan po ninyo
Pag pinailan po kayo ng kaso, pwede po rin po kayo suspindi o matanggal. Abuse of authority. Number 6 po, unauthorized absence of 15 consecutive working days. Okay, kung mayroon kayo hindi kayo dumalo sa sesyon ng 15 consecutive working days, unauthorized, walang pahintulot, hindi pinapayagan sa ilalim ng batas natin. Okay? In case of members of Sangguniang Barangay, hindi ito applicable sa Sangguniang Barangay. So, pag sa barangay chairman ito, pag nag-absent kayo ng 15 consecutive working days, pwede kayo makasuhan, pwede kayo masuspindi o ma-remove sa office. Number 7, application for or acquisition of foreign citizenship or residence of or the status of an immigrant of another country. So pag nag-apply kayo or inaako ninyo yung isang foreign citizenship o naging residente kayo or naging immigrant kayo sa ibang bansa, pwede rin po kayo matanggal sa panunungkulan ninyo or masuspindi kayo. Number 8, such other grounds as may be provided by law. Okay? As such other grounds as may be provided by law. Ngayon, ituloy po natin. Ano naman po, Kuya John, ang paraan, procedure in filing a case against an elective barangay official? So, ito po yung paraan, procedure in filing. Okay, number 1. Any person may file a verified complaint. Tandaan po ninyo, verified complaint stating any of the above grounds against a particular barangay official before the Sangguniang Panlunsod, kung nasa syudad kayo, or pambayan to which the barangay belongs. So, gaya ng sabi ko nung konsyal po tayo ng bayan, mayroon tayo linitis po doon sa Sangguniang Bayan ng mga reklamo, verified complaint attended by the respective lawyers. So papile kayo, pag sinabi natin verified complaint, paggawa kayo ng complaint sa abogado at notaryuhan po ninyo. Number 2, within 7 days after the complaint is filed, the Sangguniang Panlunsod Bayan concerned should require the respondent, pag sinabi natin respondent, yung inahabla o inireklamo, to submit his verified answer within 15 days from receipt of the complaint. So pag pinailang kayo ngayon, okay, ang gagawin ng Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Bayan, susumunan kayo, yung respondent o inireklamo, na mula nung matanggap ninyo, within 15 days, kailangan sumagot kayo. Ang sagot po ninyo is verified answer. Okay, verified complaint ito. Yung sagot ninyo, verified answer, meaning notaryado publiko. Okay, number 3, within 10 days after receipt of the answer of the respondent, the Sangguniang Panlunsod Bayan will commence the hearing and investigation of the case. So, nag-file ka ngayon ng kaso, sa loob ng 7 araw, sasabihin sa iyo ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlunsod yung rinireklamo na upon receipt of the complaint, verified complaint, na sumagot ka. Ang sagot po, verified answer yon, notaryado publiko. Tapos pag natanggap na yung answer mo sa loob ng 10 araw mula nang natanggap yung Sangguniang Panlunsod, ang Sangguniang Bayan, mag-umpisa po na yung hearing and investigation. Diyan po sa munisipyo na pinanggalingan natin, mayroon tayong kami noon, gumawa tayo ng rules concerning on how the investigation will, the procedure of the investigations kung mayroon rinireklamo doon sa munisipyo. Sige po, kasi 9:43 na po yung vlog natin. Sa susunod, ituloy po natin yan, kung ano naman yung karapatan ng barangay official kung halimbawa pinailan siya ng administrative case, at ano yung decision ng Sangguniang Bayan
or panlunsod at the length of suspension, ilang buwan siya masususpende at ano yung magiging saan siya mag-aapela, okay, or anong magiging epekto ng suspension niya. At pag-aralan po din natin yung tinatawag na preventive suspension, okay, official authorized to suspend preventively. Ano yung mga grounds for preventive suspension. So dyan lang po muna tayo magtatapos. Sana po napulutan po natin ng impormasyon itong aral na ito. Ano yung mga legal na batayan para po kayo mapailan ng kaso, administrative case dyan po sa, kung ikaw isang barangay official dyan po sa municipal council or city council. So si Kuya Jun Malubago po ito, ang dating konsel po ng bayan for 2 consecutive terms. Ngayon po ay isa na po tayo sa doktor ng sa jurisprudensya at part-time professorial lecturer po tayo sa isang state university. Salamat po, maraming salamat po, and may God bless us all.